At ayan mga ka-crypto, sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang ilang experience ng mga users dito kay Maya. Yan, kasi marami pong mga users ang nagsasabi na nawawala yung kanilang mga balance or hindi na po nila makita yung kanilang balance o yung kanilang yung amount ng kanilang portfolio sa crypto platform na ito. Ang Maya po ay isa pong crypto exchange platform dito sa Pilipinas. Yan, maliban po sa pagiging crypto platform ay marami na rin po silang ibang mga offered na services dito. Yan, meron na rin po silang yung parang pinaka main po nila dito is yung kanilang Maya Bank. Yan, meron po silang Maya Bank, Maya Business, Maya Center. Pero ayan, bilang kasi ang interest po natin ay sa crypto, yan, interesado po tayo sa kanilang crypto platform. Ayan, ngayon, mainit po ulit ang usapin ngayon dahil biglang lumalabas na naman ang maraming mga users at nagpo-post sa mga social media. Yan, at maging dito po sa atin, dito sa channel na ito ay may mga ilang mga viewers po tayo na nagko-comment na nagsasabing may issue sila dito kay Maya kung saan ay nawawala yung kanilang balance or hindi po nila makita. Ayan, ang Maya po ay isa sa pinakasikat na digital banks dito sa Pilipinas. At ang nagugulat, yan ang nakakagulat dito. At ayan, marami pong mga users ang nagugulat at nagwawala dahil sa hindi po maipaliwanag na dahilan. At yan nga yung sinabi ko kanina, yung kanilang mga crypto balances ay biglang naglaho o nag-zero. Kaya sino ba naman ang hindi magwawala or magpapanik dyan? At syempre, kung pag nagpanik po ang mga users na yan, ay dadalhin nila yan sa kanilang mga social media. Ayan. Kasi ganyan na po ngayon yung paraan ng mga users ngayon. Uh, Lalong-lalo na kung pag hindi po nila makontak yung uh, technical support. Yan, yung technical support or yung customer support ng Maya. Yan, dadalhin nila yan sa social media at kakalat po yan. At magdudulot po yan ng takot. Kaya, yan, isipin mo naman kasi, nag-invest ka o nag-ipon ka ng Bitcoin, Ethereum, o XRP o yung paborito mong cryptocurrency dyan. Tapos, pagbukas mo ng app ni Maya ngayon, ay nakita mong tila bula o nawala ang iyong pinaghirapan. Yan. Kaya sa video na ito ay pag-usapan po natin kung may katotohanan nga ba ang missing balance na kumakalat ngayon sa mga social media. Ito nga ba ay isang malaking system glitch? Epekto ba ito ng isang hacking? Yan, kasi pwedeng epekto ito ng hacking o glitch. O baka sadyang may mga features lang itong si Maya na hindi po naiintindihan ng marami. Kaya yan po ang ating pag-uusapan sa video na ito kung saan ay titignan din natin ang mga official statements, ang mga reklamo po sa mga Reddit at Facebook at ang mga numerical data sa likod ng mga trading outages na nararanasan ng marami. Kaya yan, wag po tayong kukurap dahil baka ang sagot sa ating nawawalang pera ay narito lamang sa video na ito. Simulan po natin sa katotohanan sa missing na mga balances. Ayan, ito po yung pinaka-importanting tanong po talaga. Totoo bang may nawawalang pera kay Maya? Ayon po sa aking research sa mga official help articles ng Maya, yan, ay hanggang ngayon ay mayroon pong dalawang pangunahing dahilan kung bakit tila nawawala ang balances. Ang una ay ang tinatawag po na app refresh. Naglabas po ang Maya ng panibagong Itsura
para sa kanilang crypto dashboard para daw maging faster at simplified ang experience. O mas mabilis at mas simple ang karanasan ng mga users sa paggamit ng kanilang crypto dashboard. Ngayon ang masasabi ko po dito ay dito nga nagkaroon ng dito po ito nagkakaroon ng problema. Yan, imbis na maging faster at saka simplified ay mukhang nagdulot po ito ng problema. Maraming users ang hindi po agad nakikita ang kanilang past purchases dahil po sa migration ng data. Yan ang issue. Ang numerical reality ay hindi naman talaga zero ang kanilang balance, kundi delayed loading lamang ang kanilang nararanasan. Gayunpaman, hindi po natin masisisi ang mga users kung bakit po sila nagwawala o nagpapanik. Kapag pera po ang usapan at hindi ito lumabas sa screen sa loob ng 5 segundo, natural lang po talaga na magpanik tayo. Ang numerical impact po ng glitch na ito ay libu-libong tickets ang natatanggap ng Maya support araw-araw. Nagre-resulta sa mabagal na response time. Kung isa ka po sa mga nakakaranas nito, wag munang mag-isip na na-scam ka. Madalas ay system sync issue lang ito dulot ng kanilang bagong update. Kaya yan po talaga ang problema sa mga local platforms natin dito sa Pilipinas. Kung nagkakaroon po ng updates, asahan po natin na may chances na magkakaroon po ng mga glitch at saka system errors. Yan. Kasi hindi naman po tayo, hindi po natin na ito maikukumpara sa ibang mga foreign exchanges. Yan, di tulad ng ibang mga foreign exchanges. Ayan. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang tungkol sa grayed out buttons at ang mga trading outages. Yan po ang pangalawang issue na nagiging sanhi ng galit ng mga users at ang mga disabled trading buttons. May mga reports po na nitong mga nakalipas na buwan ng February at saka March 2026 na kapag ang isang token ay biglang tumataas daw ang presyo, yung mga nagdo-double digits gain. Yan ang nangyayari po. Madalas pong nangyayari ay yung buy at saka sell buttons ni Maya ay bigla pong nag-gray out. Ibig pong sabihin ay nagiging temporary unavailable or hindi mo ito mapindot. Ayon po sa mga reports, habang ang mga volatile coins ay hindi po matrade, yung mga stable coins naman ay gumagana. As para po sa akin, ito ang mas seryosong issue kaysa sa visual glitch. Kapag hindi mo po maibenta ang iyong crypto sa peak ng presyo, nawawalan ka ng numerical profit. Marami pong mga users ang nagsasabi na naglaho ang kanilang chance na kumita dahil po sa reliability issue ng platform. Yan. In short, ay hindi po maaasahan ang platform ni Maya. Yan. Kasi ano ba namang yan? Kung nag-double digits gain ka na, kumita ka na ng double digits, o mataas na or naabot na ng presyo ang target price mo, tapos gusto mo nang mag-take profit, tapos hindi mo mapindot yung button yan para i-take profit. Ayan, sino ba naman ang hindi magagalit dyan? Ayan, kaya marami pong complaints. Yan, hindi maaasahan ang kanilang platform. Yan po ang ibig sabihin yan. Kaya dapat, sana ay maayos-ayos nila ito. Kaya mas marami po talaga ang mga Pinoy na mas pabor sa mga foreign exchange platform kasi wala pong ganitong reliability issue. Ayan. Talagang satisfied ka po talaga. Ayan, hindi biglang nawawala yung button o nadi-disable or nagiging temporary unavailable yung button sa tuwing
karamihan sa mga users ay kumikita. Yan, iwan ko ba dito kay Maya kung bakit ganyan? Dapat sana yung platform, kung kumikita po ang mga users, masaya po sila. Kasi meron na rin po silang kikitain. Ayan. Kasi marami pong magti-take profit, meron po silang makukuhang commission dyan. Ayan. Pero ewan, hindi ko maintindihan kung bakit. Ngayon, yan po ang dahilan kung bakit pakiramdam ng ibang mga users ay nawala po ang kanilang control sa kanilang sariling pera. Ayan, wala silang control sa kanilang sariling pera. Dapat nga ay talagang yan nga, ang gamit nga ng isang trading platform ay para magbenta or mag-buy or sell, pero hindi mo naman nagagawa sa tuwing kailangan mong gawin ito. Yan, kung kailangan mong magbenta or bumili. Kaya isa po itong malaking red flag para sa mga active traders na umaasa po sa bilis ng transaction. Kaya ayan. Ngayon ay dito naman po tayo sa authorized transactions. Yan po yung hacking o phishing. May mga tunay na kaso kung saan ang balanse ay naglaho or nawala po yung balance dahil po sa mga unauthorized transactions. Nitong mga nakaraang buwan, ang NBI at saka PNP Anti-Cybercrime Group ay nag-imbestiga po sa mga reklamo ng fund transfers mula sa Maya accounts na hindi alam ng may-ari. Pero ito po ang kailangang intindihin natin. Base po sa numerical evidence ng mga investigasyon, marami sa mga ito ay bunga ng phishing o social engineering. Ibig pong sabihin, ang mga users ay nabibiktima ng mga peking links o kaya ay aksidenteng na ibibigay ang kanilang OTP o MPIN sa mga scammers na nagpapanggap na Maya support. Kaya ang masasabi ko po dito ay hindi po ibig sabihin na naglaho lang ang pera sa loob ng system. Madalas may digital trail po ito patungo sa isang bank account o e-wallet. Ang numerical reality ay mahirap bawiin ang pera kapag ang transaction ay authorized ng system gamit ang tamang OTP. Kaya kung ang balanse mo ay biglang nag-zero at may nakita kang transfer sa history mo na hindi mo ginawa, malaki po ang posibilidad na na-compromise ang security ng iyong device o account. Hindi po ito kasalanan ng Maya crypto system per se, kundi isang security breach sa user side na sinasamantala ng mga hackers ngayong taong 2026. Ngayon ay pag-usapan naman po natin kung paano natin protektahan ang ating crypto dito sa Maya. Ayan, kung ikaw po ay isang Maya user, ito po ang dapat nating malaman para hindi po tayo matulad sa mga nagwawala ngayon. Una ay siguraduhin po natin ang ating app ay updated sa pinaka-latest na version para maiwasan po natin ang mga visual glitches. Pangalawa ay huwag po tayo magbibigay ng ating OTP kahit kanino. Ang numerical fact na ito ay wala pong official representative ng Maya ang hihingi. Yan, ang hihingi po ng iyong password o OTP. Hindi po nila gagawin yan. Pangatlo ay kung hindi mo talaga makita ang iyong balance, pumunta ka po sa help center at i-check ang service availability. Minsan ay meron pong scheduled maintenance na hindi po natin nababasa sa notifications. Yan, kaya para sa akin ay mas mainam po na gumamit na lang ng cold storage o external wallet kung ang ating crypto holdings ay malaki na. Bagamat convenient po ang Maya dahil regulated ito ng BSP, ang pag-iiwan ng malaking halaga sa isang app na may history ng trading outages ay isa pong numerical risk.
Ang taon na ito, 2026, ay taon po ng mas mataas na security threats. Kaya dapat ay mas matalino po tayo kaysa sa mga scammers. Kung naglaho po ang ating balanse pero wala namang transaction history, relax lamang po tayo. Malamang ay glitch lamang po yan sa user interface. Pero kung may history po na lumabas ng may history po ng labas ng pera, tumawag po tayo agad sa hotline ng Maya at ipablock ang account. At ayan, narito na po ang aking kabuuang opinyon tungkol sa ating usapan dito. Ang nawawalang balanse po sa Maya Crypto ay madalas na kombinasyon po ng tatlong mga bagay. Una ay ang visual glitches dahil sa mga bagong updates. Pangalawa ay ang trading outages tuwing volatile po ang market. At ang pangatlo, ito po ang mga tunay na kaso ng phishing. Wala pong numerical evidence na nagpapatunay na ang Maya mismo ang nagnanakaw ng balance ng kanilang mga users. Bilang isang digital bank na naghahanda para sa isang $1 billion IPO ngayong taong 2026, hindi po nila sisirain ang kanilang reputasyon para sa maliliit na halaga. Gayunpaman, ang kanilang platform reliability ay kailangan pang ayusin para hindi po magpanik ang mga tao or ang kanilang mga users. Kaya ang aral po natin dito ay kailangan po natin na maging mapagmatsyag. Huwag po tayong basta-basta magpanik at lagi po nating i-secure ang ating account. Ang pera mo ay responsibilidad mo. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa panunood.